Ito ang version ko ng palitaw sa latek. Gagamitan natin ito ng dalawang klase ng latek. Una, ang coconut cream. Ito yung unang piga ng nyog. Nires ko lang ito ng ilang minuto para mag-separate ang cream at tubig. Then, kinuha ko yung karamihan ng cream. Niluluto ito hanggang mag-toast at maging crispy kaya may nutty at rich coconut flavor. Ginagamit din ito sa biko, sa pinsapen at iba pang kakanin. Lutuin ito sa mahinang apoy hanggang mag-evaporate at mag-start magbuo-buo. Malalaman mong ready na ito kapag mabango at golden brown na ang kulay. After maluto, iseparate ang latex sa mantika at itabi mo agad dahil baka maubos kakatikim mo. Next, ang palitaw. Naglagay ako ng glutinous rice flour at dahan-dahan naglagay ng tubig habang hinahalo hanggang makabuo ng soft at smooth na dough. Tapos, kumuha ng maliit na portion, bilugin at pipiin ng bahagya at ikote ng ganito. After ma-shape lahat, lutuin ito sa kumukulong tubig ng ilang minuto. Yung iba, sinasabay na sa coconut sauce ang pagluluto ng palitaw. Pero mas gusto kong pakuluan muna para siguradong luto ang loob at hindi mahilaw. Alam nyo naman kung bakit ito tinawag na palitaw. Kasi kusa itong lumilitaw sa ibabaw kapag luto na. Kapag lahat ng palitaw ay lumutang na, hanguin na ito at iset aside muna. Gawin natin ang isa pang klase ng latek o coconut sauce. Ito naman ay gawa sa pangalawang piga ng nyog na hinaluan ng asukal at konting asin. Kapag nag-simmer na, ilagay ang palitaw, then haluin lang hanggang unti-unti lumapot ang sauce. Kapag nagtikan na, idagdag ang coconut curds. Pwede ring maglagay ng langka, sesame seeds o sago. Depende sa gusto nyo. And then tapos na. Meron ka ng creamy and chewy na palitaw sa latek. Sa ibang lugar, pasulbot ang tawag dito. Sa iba naman, masikoy o kalamay. Pero kahit iba-iba ang pangalan at paraan ng pagluluto, ang importante, iisa lang ang pinagmulan ng sarap at tradisyon ng ating kakanin.